Magtulungan tayo para sa pangkalusugan at pangkabuhayan ng ating mamamayan. Programang handog sa inyo ni Ms. Marilyn Camacho, President, CEO, Founder ng JMC Foundation Incorporated, a livelihood and humanitarian program. Magtulungan tayo. Magandang umaga po sa kanila, ay magandang tanghali. Ito po si Marilyn Camacho, President, CEO, Founder ng JMC Foundation Incorporated. Ito na naman po ako ngayon para italakayin sa inyo ang napakagandang topic tungkol sa hypertension. Marami po sa buong daigdig ang napapaharap sa hypertension. Dala po ito sa ating mga kinakain. At kailangan po tayo mag-ingat dahil isa din po itong isa sa killer sa buong mundo. Maraming dahilan kung bakit ang karamihan ng mga tao sa ngayon ay napapaharap sa hypertension. Pero bago ko talakayin ng detalyado ang tungkol po sa hypertension, kailangan maintindihan muna po natin ang ating presyo ng dugo. Meron po tayo kasing madalas marinig sa mga doktor, yung salitang systolic at diastolic. Ano ba yung ibig sabihin ng systolic pag tayo kinukuhanan ng presyon ng dugo? Ang systolic, kung papansinin niyo po ang ating puso po ay bumubuga para po tayo mabuhay. Doon po nanggagaling yung ating dugo. At ang dugo naman po, ito po ang nagdadala ng oxygen na kakailanganin ng ating katawan para tayo ay mabuhay. At daladala din po nito ang nutrients na nakukuha po natin sa ating mga kinakain. At ito po ay dumadaloy sa dugo kasama ang oxygen at ang nutrients na kinonvert sa ating pagkain at magbibigay po ng lakas sa atin para manatili po tayong mabuhay. Sa ngayon, pag po bumubuga ang puso, daladala na po niya ang oxygen at nutrients. Pero kailangan may dadaanan din po ito para po itong tubo ng tubig. Kumbaga sa tangke ng tubig, doon po tayo kumukuha ng tubig, may mga makalinya mga tubo. Ganun din po ang ating katawan. Ang pinakatangke po ng ating katawan, yung puso. Yun po ang tarang pinakatangke ng ating katawan. Ang puso po ang dinadaluyan ng ating buhay. Ngayon po, may mga tubo rin po siyang nakakonekta doon na doon pa padadaanin ang tubig o nutrients ng ating katawan. Yung nga po ang oxygen at ang nutrients na ating gagamitin sa ating pangkalusugan at padadaanin po ito sa pamamagitan ng ating dugo. Siya po ang maghahatid ng mga nutrients sa ating katawan. Pero dadaan po siya sa arteries. Meron po tayong tinatawag na systemic aorta. Nakakabit po yun sa puso. At yung pulmonary trunk, mga tubo po yun na nakabit sa puso. Doon nga padadaanin muna yon. Kaya magpapumping po siya, dadaan po siya doon, iikot mula sa arteries muna, iikot siya, tapos dadaan siya sa maliliit na capillaries, tapos babalik po siya sa atin sa pamamagitan ng veins, at sa puso din po siya babalik. Kumbaga parang rotation lang po siya. Ngayon, ano po ba ang normal na systolic at diastolic na kailangan po natin? Ang systolic po, yun po ang ibinuga ng puso, yung dinaanan muna, yung binugahan. Kaya yung unang pasok po ng dugo po natin sa arteries, pumasok po siya sa systemic aorta at pulmonary trunk. Yung unang bugso po ng pagbuga ng dugo po sa ating arteries, yun po ang tinatawag na systolic. Karaniwan po, ang unang buga po noon ay mataas. Pero ang dapat na normal na taas po ng presyon dapat na pagbuga po noon, dapat ang normal po ay 120. Ang pinaka-boundary po na normal pa rin ay 140. Kung lalampas na po doon, yan po ang tinatawag na high blood pressure na. So, lalabas po siya doon. 120 to 140 po ang boundary. Normal po yon. So, bubuga siya sa puso, ilalabas niya po yung dugo, dadaan sa artery, dadaan sa capillary. Pag dumadaan na po siya sa capillary, yung mas maliit na ugat po natin, bumababa na po ang presyon niya.
Ngayon, pagka pumasok na po siya sa veins pabalik, lalo na po siyang bumababa. Kaya, yun po ang tinatawag na diastolic, yung pabalik na. Kaya ang normal po, 120/80. Yung 80 po, yun po ang dumadaanan sa veins na pabalik sa puso natin. So, 120 or over 80 is normal. 140 or over 90 is normal pa rin. Ang delikado po, pag nag-over na po kayo ng 140 ng systolic at pag bumaba naman kayo ng over 90, ay over 60 po. Kumbaga, ang pinakabababa ng po normal sa atin, 90 ang systolic, 60 ang diastolic. Yun po ang boundary naman pag mababa. Pag bumaba na ho kayo sa 60 below na diastolic, may delikado na rin po kayo sa puso. Kaya, kumbaga sa kailangan po ang pagbuga-bu ng paglabas at pagbalik, kailangan nasa boundary po tayo. Paano po tayo ngayon magkakaproblema sa hypertension? Marami pong dahilan kung bakit ang systolic ay tumataas po. Isa po mga dahilan kung bakit tumataas ang systolic na nahihirapan ng puso para dumaan po sa ugat natin sa arteries, ang dahilan po ay ang bad cholesterol. Ang stress, yung sobrang pag-iisip, ang improper function po ng inyong kidney, ang alcohol kung mahilig kayo uminom, ang smoking kung mahilig kayo marigarilyo, at kung mahilig kayo sa high sodium na mga pagkain. Yung mahihilig po yung masyado maaalat na pagkain. Dahil po, ang nagiging epekto po ng pag mahilig kayo sa maalat, nagkakaroon po ng water retention. Hindi po inilalabas ng inyong katawan ng tubig na inyong iniinom, bumabara po iyon, nagkakaroon po ng problema sa pagbomba sa puso. Ano-ano po ba ang dahilan kung bakit ang bad cholesterol ay nakakasama, bakit nakakataas po ng presyon ng dugo? Ganito po yan. Ano po ba ang mga pagkain na bad cholesterol na pwede pong bumara? Kasi bumabara po yan sa ugat natin, namumuo doon at hindi ho masyado makalabas ang dugo natin. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng high blood pressure, yung tinatawag nating high systolic. Ngayon, ano-ano ho bang pagkain ang pinanggagalingan ng bad cholesterol na bumabara sa ating mga ugat? Kung mahilig po kayo sa lard, yung ginagamit po yun sa paggawa ng tinapay, yung butter, mayonnaise, animal protein, lalo yung mga taba-taba ng mga karne. Isa po yan sa bad cholesterol na masama sa pagkain. Yung mga processed fat po, yung mga vegetable oil, lahat ng oil na proseso na ginagamit nyo sa pagluluto nyo, lalo yung mga deep frying, yung mga stir frying, pag lalo kayo mahilig sa mantika, lalo pong dadami ang babara po sa inyong mga ugat. Yun din pong katulad halimbawa po ng yung mga cream, yung mga heavy cream, yung mga gravy, yung mga vegetable oil, all-purpose cream, full cream milk, processed food, greasy food, chocolate, yung mga halimbawa din po ng mga yung hilig natin sa mga pastries, mga cakes, mga biscuit, yung mga lahat po ng mga baked goods. Kasi ginagamitan po iyan ng mga lard, ng mga butter, mayonnaise, isa din po ang mayonnaise. Yung mga ginagamit nyo po na mga masyado pong ginagamit sa mantika, nakakasama po yan sa pagkain. Iyan po ang bumabara sa inyong puso. Kaya para po iyang isang malaking tubo na maraming bara, kaya hindi po makadaan ang dugo natin. Kaya ang tendency po, ang puso, magpipilit po siya mag-pump para sumiksik po siya, kaya nagkakaroon po ng pressure sa loob. Kaya ang tendency, pag hindi po siya makapasok, maraming bara po, ang tendency, tataas po ang pressure ninyo. At ang pinakamasakit pa po doon, na dahil nga po sa pinupwersa niya po ang pagpasok dahil maraming bara ng bad cholesterol, ang epekto, meron po tayong tinatawag sa ugat natin, yung lining po ng ating ugat. Ang tawag po doon ay endothelium cells. Yun ang pinaka-lining. Ngayon, sa labas naman po ng lining ng ating ugat, meron po tinatawag yun na muscle cells na sinasabi. Yun po naman ang yung elasticity po. Kaya nakaka-contract po siya. Kaya lang ho, pag marami pong bara-bara, ang nagiging epekto po doon, hindi siya makakontract.
hindi siya kumbaga parang sa goma, hindi siya maka-expand. Kasi nga po, yung pong mga nanigas na mga cholesterol na nandun po sa loob ng ugat ninyo, na nakapalumpon po sa loob po ng endothelium na lugar doon, siya pong pumipigil at matigas, kaya naninigas po ang puso ninyo, ang mga ugat-ugat ninyo. Kaya nagkakaroon po ng hardening of the arteries. Kaya lalo ho nagkakaroon ng pagtaas ng presyon ng dugo. At ang pinakamasaklap pa po doon, sa lahat, meron po tayong napapansin nyo po, pag mahilig po kayo sa lahat ng binabanggit kong pagkain, tumataba po kayo, lumalaking inyong tiyan. Isa po sa pinanggagalingan ng inyong tiyan, yung mga fats na pinagkakakain nyo po. Sumisiksik si inyong tiyan po yun, kaya nagkakaroon po tayo ng malaking tiyan. Ngayon po, dahil nga po sa lumaki na yung ating tiyan, yung mga fats na umimbak doon, ng mga bad cholesterol, meron po tinatawag doon, yung mga bad cholesterol doon, ang tawag po doon ay visceral fat. Visceral fat po yon. Mga namuong dugo na ginangyari, nakuha po sa mga pinagbabanggit ko, mga mahilig nyong kainin. Ngayon po, yung visceral fat pong iyon, pag pumasok po sa dugo ninyo, naglalabas po yun ng hormone or acid na hindi po maganda sa kalusugan. Dadaan po yun sa ugat, mahahalo po sa red blood cell natin at white blood cell. Tapos ang epekto po, nagkikreate po yun ng acid na sinisira po yung muscle tissue po natin doon sa ugat. Ang mangyayari po, matutunaw po iyon, masisira po yung muscle na lining po ng ugat natin. Kaya pag nasira po iyon, ang mangyayari, magkakaroon po ng blood clotting sa loob ng ugat. Pag nagkaroon po ng blood clotting, magdurugo po, magkakaroon ng pamumuong dugo roon. Natural, pag may pamumuo po ng dugo, ano mangyayari? Nandyan na po. Lalo kung nagkaroon po ng blood clotting po sa ugat natin sa coronary, dyan po nagkakaroon na stroke. Kaya magtataka kayo, bakit siya nagkaroon na stroke? Yun pala po, kasi nga po, yung visceral fat na naglabas ng hormone at mga acid na labas po dahil nga po sa bad cholesterol nang galing sa tiyan natin, pumunta sa dugo, pumunta sa brain natin, sa mga arteries doon, nagkaroon po doon ng pagsira ng mga muscle tissue natin, nagkaroon po ng blood clotting, pumutok yung ugat, naputol po kasi dahil nga po sa mga bara-bara doon, epekto ng bara-bara ng pinakakain natin ng mga bad cholesterol. Yun nga po ang tinatawag na atherosclerosis. Yung mga bara-bara po, kaya nga po nagkakaroon ng hardening of the arteries. Yung mga bara-bara po galing sa bad cholesterol. Kaya yung iba, nai-stroke. Nakita nyo na lang, bumulagta, patay. Kasi nga po, dala po yan sa mga bad cholesterol na naipon sa ating katawan dahil po ang kinakain natin ay hindi nakakatulong sa ating kalusugan. Hindi lang po bad cholesterol ang isang dahilan kaya nagkakaroon po tayo ng high blood pressure. Isa din po ang stress. Kung lagi nyo pong dinidibdib ang inyong problema at isip kayo ng isip, kahit anong gawin po kasi natin, mag-isip kayo na mag-isip, hindi din ho masosolve ang inyong problema. So, yan po ay isang cause din. Kaya nagkakaroon tayo ng high blood pressure. Hindi lang po iyon. Isa din po dahilan, kaya kayo nagkakaroon ng high blood pressure, katulad nga ng binanggit ko sa inyo, lahat po ng dugo na yan dadaloy sa ating katawan. Ngayon po, kung marami pong bara-bara sa ating ugat ng mga bad cholesterol, pag dumaan po yung sa ugat po natin sa kidney, papasok yon. Pag may bad cholesterol po doon, hindi po masyado makapasok sa kidney. Kaya, ang tendency, nagkakaroon po tayo ng kidney problem. So, isa din pong dahilan yan, mapapansin nyo po, karamihan na may sakit sa bato, ang kakabit ay high blood pressure. Kasi nga po, hindi po makadaan yung dugo para magbigay ng nutrients sa kidney, para matulungan ng kidney po para mag-function. Kaya, nagkakaroon po ng sakit sa bato. At hindi lang po yon. Isa din pong cause na ang dahilan kung bakit tumataas po ang high blood pressure natin kung mahilig po kayong uminom. Ang alcohol po, kung mahilig tayong uminom, ay isa din pong dahilan yan kung bakit kayo nagkakaroon ng high blood pressure. Hindi lang din po iyon. Isa din pong dahilan kung mahilig kayong magsigarilyo, yung smoking, isa din pong dahilan to kung bakit karamihan ng smoker, bandang huli po, nagkakaroon po ng high blood pressure.
At ang pinakalima po, kung mahilig po kayo sa maaalat na pagkain, lalo yung mga chichirya, yung mga bagoong, yung mga masyadong maalat, yung mga soy sauce, lahat po na maaalat na pagkain, mga may preservative, yung mga pinagbibili mga processed food, lahat po yan maaalat. Kaya lahat pong yan, kung mahilig po tayo po dyan, kasi ang asin po, mabuti lang kung tama, less sodium po sa ating katawan. Kailangan po natin. Pero pag nasobrahan na po tayo, ang masama po doon, nagkakaroon po tayo ng water retention. Ngayon, pag nagkaroon po tayo ng water retention sa ating katawan, ang nagiging epekto po, eto na. Magkakaroon po tayo ng high blood pressure. At pag nagkaroon po tayo ng high blood pressure, ano-ano po ba ang mawawasak sa ating kalusugan? Eto po. Ang small blood vessel natin ay naaapektuhan. Anong effect nito? Posible po na ang ugat natin ay mapagot. Kaya nagkakaroon po tayo ng, yun nga po, strokes. Dahil nga po kung medyo napatid ang ugat nyo sa parte ng inyong ulo, coronary or bleeding of the veins, kaya nag-i-stroke po tayo. Isa din po nagiging problema yung puso. Ang tendency po kasi sa puso, pagkaroon tayo nagkaka-high blood pressure, napupersa po ang puso na bumuga ng bumuga. Kaya na-stretch po ang puso, lumalaki yung puso. Kaya nagkakaroon sila ng rheumatic heart. Pag sinabi pong rheumatic heart, lumalaki po ang puso natin. Kasi nagpapump siya, na-stretch po siya. So, pag na-stretch po ang puso, dahil nga hindi makapasok sa ugat natin sa arteries, ang tendency, yung mga dugo po na dapat dumaan sa arteries, nagsisirculate na lang po siya sa puso. Pag ganun po ang nangyari at hindi pumapasok sa ugat natin para magbigay ng ating nutrients, nagkakaroon po kayo ng sakit sa puso. Yun ang tinatawag na congested heart failure. Bakit? Humihina po ang puso ninyo. Kasi ang dugo po dapat dumaan sa ugat para magbigay ng nutrients. Paikot-ikot lang po siya doon sa puso ninyo. Hindi po siya dumadaan sa ugat para dapat kumbaga dapat po dumaan sa lahat ng part ng katawan nyo. Kaya kung paikot-ikot lang po sa puso, hindi po mabuti to. Kaya magkakaroon po tayo ng congested heart failure. Bandang huli, mauuwi sa heart failure at pagkamatay. Ngayon, hindi lang po yon. Pag dumaan na po yan sa brain, natural, pagka nagkaroon tayo ng mga bara-bara doon, magkakaroon nga po ng blood clot, katulad ng binanggit ko, ang stroke nga po ang kalaban natin. Tapos yung isa naman po yung kidney. Kaya karamihan po na may sakit sa bato, dahilan po hindi nakakapasok yung dugo doon, hindi nagpa-function. May bara-bara nga po mga bad cholesterol sa daanan na ugat papunta sa kidney. At ang isa din pong dahilan, bakit tayo nagkakaroon ng glaucoma? Isa din pong dahilan ng glaucoma dahil nga po sa may mga bara-bara po sa ating mga ugat-ugat sa ating mata, hindi siya makadaan doon dahil nga sa maraming cholesterol. Ang tendency, nagkakaroon ng bleeding sa loob, hindi makapasok. Kaya pag hindi makapasok, nagkakaroon ng bleeding ng ugat, kaya may tendency, kung hindi lumabo inyong mata, mabulag kayo. Kaya ganun po ang nangyayari sa glaucoma. Kaya yan po ang mga dahilan kung bakit sa simpleng hypertension, ilan po ang naapektuhan natin. Small blood vessel, puso, brain, kidney at eyes natin. Kaya hindi ba napakadelikado kung tayo po ay may heart hypertension na hindi tayo nag-iingat? Kaya yan po ang dahilan kung bakit po dyan papasok ang Nutri-21 juice. Ano po ba ang nagagawa ng Nutri-21 juice para sa hypertension? Bago ko banggitin sa inyo yan, napakadami pong ingredients na nilagay ang Nutri-21 juice. Spray dry process, hindi po niluto, no preservative, no cholesterol, no mga additives na nilagay. Tapos ang machine po niya, tinuyo lang po ito at 60 degrees para hindi po mamatay ang medicinal properties po niya, powdered form by nanotechnology, para sa ganon, diretso po, maliliit ang molecules niya, pag ininom po natin, diretso sa ating katawan. Ano po bang advantage nito? Meaning, pag synergistic po at pinagsama-samang nutrients, makakatulong po ito sa ating paggagamot sa hypertension. Dahil, bakit? Ito po ang dahilan. Unang-una, marami po ang kanya ingredients na tutulong sa hypertension. Ano-ano po ba ingredients na inilagay po ng Nutri-21 juice?
acai berry, goji, strawberry, barley, malunggay, wheatgrass, mangosteen, dalandan, mango, pineapple, carrot, grapeseed, tomato, spirulina, apple, banana, aloe vera, calamansi, guava, guyabano, and coconut water. Ano po ba nagagawa ng mga pinagsama-samang synergistic na 100% na hindi niluto na powdered ingredients na ito? Lahat po ng ingredients na ito, may kanya-kanya pong ingredients na nagtutulong-tulong para makatulong sa hypertension. Unang-una, may mga ingredients po niya na dahil po sa halaman, kaya po niyang tunawin ang bad cholesterol sa inyong ugat. Sa synthetic po, nakakagawa din po siya ng gamot para matunaw po yon. Pero kaya lang ho, pag tinunaw yon, may side effect sa ibang part ng katawan nyo. Dahil ito po ay toxin. Synthetic po kasi galing sa lason. Kasi ang word po na pharmacopoeia, it means lason. Kaya ang pinapakain po sa inyong gamot ay lason. Na ginaya lang po namin on a synthetic way. Pero ang pinagayahan po namin ay halaman. Ngayon, ito po, hindi po siya synthetic, kundi galing sa halaman na pinaggayahan po ng mga drugs na inirereseta ng mga doktor. Kaya ang epekto po, yung medicinal properties po nito, may mga halaman po kasi na nalagay sa Nutri-21 juice na kaya niyang tunawin ang bad cholesterol sa inyong mga ugat. At hindi lamang po yon, ang Nutri-21 juice po kasi ay meron din po mga fiber to. Since ito po kasi ay powdered form, dahil nga po ito hilaw nung kanilang gawin at na-powdered form lamang through spray dry process, may mga fiber po ito na nakahalo doon. At ang fiber po kasi, pag pumasok po sa inyong katawan, yung mga bad cholesterol, ilalabas nyo din po. Isasama nyo po through pag-ihi, pagdumi. Kaya, yung mga bad cholesterol sa inyong ugat, kaya po niyang tanggalin dahil tinutunaw po niya at isinasama niya po, dumidikit po siya sa fiber, inilalabas niyo po sa inyong sistema na inyong pangangatawan. Kaya, kung gusto niyo mabawasan ang bad cholesterol sa inyong mga ugat para maiwasan ninyo ang high blood pressure, ang Nutri-21 juice, napakarami po niyang ingredients para tunawin at tanggalin ang bad cholesterol sa inyong mga ugat. Hindi lamang po iyon. Isa din po sa problema ng high blood pressure. Hindi ba sinabi ko sa inyo yung stress? Ang maganda po kasi sa ingredients na Nutri-21 juice, may calming effect po ito. Kaya kung kayo po ay problema sa inyong mga problema sa anuman ang inyong suliranin sa inyong bahay o pangkalasugan o pampamilya, meron po siyang pampakalma na natural, na galing sa halaman. Kaya sa halip po na mag-isip kayo na mag-isip, mamroblema kayo na mamroblema na magpapataas na inyong presyon, kakalmahin po kayo ng Nutri-21 juice at tutulungan din po kayong makatulog. Kasi isa pong dahilan kaya yung iba po ay nag-high blood pressure pag kulang sa tulog, hindi makatulog, isip ng isip na dahil sa problema, isa po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng high blood pressure. Ang effect po noon, kakalmahin kayo, ire-relax ang isip ninyo, tapos tutulungan kayo na makatulog kahit punong-puno kayo ng problema. Kaya pag kumalma po kayo, bababa po ang presyon ng inyong dugo. Kaya nakakatulong po ito. Ngayon, isa din pong dahilan kung bakit maganda po ang Nutri-21 juice sa kidney naman po. Dahil isang tinitira po niya ay kidney. Ang maganda nga po noon, yung mga bara-bara po sa ugat po ng kidney, tutunawin po niya yon, tatanggalin niya yon. Kaya makakadalay ngayon yung red blood cell at white blood cell sa inyong kidney, magpapunction yon. Tapos, ang maganda pa po dito, yun po sa kidney natin, yung may coconut water po yon at iba-ibang product para anumang infection meron sa kidney. Kung may kidney stone man po yon, tutulungan kayo na para tunawin po yon at ilabas nyo po kung may kidney stone yon. Kung may UTI kayo, yung mga infection doon, ilalabas ninyo. Dahil may mga ingredients po siya na kaya pong tanggalin ang mga karamdaman na yon.
So, tapos doon naman po sa part po ng alcohol at smoking, meron pong ingredients ang Nutri-21 juice na kung kayo po ay mahilig mag-smoking, tutulungan niya kayo na mawala ang craving nyo sa alcohol, sa tobacco at alcohol. Kasi i-detoxify niya po kayo. Kaya yung paglalaway niyo po sa sigarilyo at paglalaway niyo po sa alak, matatanggal. Dahil inaalis niya po, dinidetoxify po niya kayo. Kasi po pag nasa ugat nyo na po yun, hinahanap-hanap nyo pa, parang drugs po yan. Hinahanap niya ang inyong bibig, hinahanap na inyong katawan. Kaya pag dinetoxify po kayo ng Nutri-21 juice, mapapansin ninyo, nababawasan na po hilig nyo sa paninigarilyo. Nababawasan na rin po ang hilig ninyo sa alak. Kaya matutulungan po kayo. Tapos yung isa din pong problema natin kung mahilig po kayo sa maalat, yung water retention. Dahil po sa Nutri-21 juice, yung water retention, kaya niya rin pong tanggalin yun. Yung mga salt deposit na bumabara para hindi nyo mailabas ang water retention sa inyong katawan. Kaya cause po yun ng high blood pressure, ilalabas niyo po yun. Kaya po siya ay diuretic. Paiihiin niya po kayo. Kaya, iyan po ang nagagawa ng Nutri-21 juice. At iba pa po yun, depende sa karamdaman. Dahil nga po ang topic natin ay hypertension, kaya ang dinidiscuss ko lang po sa inyo ay tungkol sa hypertension. Kaya na dahilan kung bakit ko inirerekomenda sa buong daigdig ang Nutri-21 juice. Kasi sa isang sachet, marami na pong karamdaman ang matutulungan sa inyo dahil sama-sama nga po ingredients, nagtutulungan po sila. Yun po ang kagandahan ng synergistic effect. Yun po ang kagandahan na pinagsama-samang halaman, mas epektibo po siya pagkaramdaman po ang ating tinutulungan. At ang maganda pa po dito, maganda pong halaga niya. Kasi para maka-avail kayo nito, mag-registered kayo lang po kayo sa foundation ko. 200 piso lang po ang registration. May 5 sachet na po kayo ng Nutri-21 juice. At pag na-registered po kayo sa foundation, ang maganda po dyan ay makakabili po kayo at a discounted price, 1 box, 210 pesos lang po per box. Kaya isang sachet, 21 pesos. Di ba napakamura yon? Lalo kung may sakit ang inyong buong pamilya. Kaya, hindi pa napakagandang tulong sa atin. At ang maganda pa po doon, pwede pa kayo mag-direct selling sa mga gusto mag-direct selling. Pero sa ayaw na mag-direct selling na gusto lang uminom, mura po ang 21 pesos para tulungan po kayo sa inyong karamdaman, di po ba? At ang maganda po doon, lahat po na mare-registered sa Nutri-21 Juice Livelihood Program ng Foundation, ang NutriBiz International, nagbibigay din po siya ng referral bonus sa pag nag-sponsor kayo ng inyong mga kakilala anywhere abroad, anywhere in the Philippines na kakilala ninyo para gumamit o kung di naman mag-direct selling. May income po kayo at naandun na po sa website, dinitalye ko doon kung paano kayo magkakaroon ng referral bonus at binary bonus. Hindi lang po yon, meron din pong nakalagay ako sa website tungkol sa alkaline ionizer flask at hexagon water torsion 606. Yun naman po, tutulong para paliitin ang molecules sa inyong tubig, gawin tong alkaline kasi may calcium, potassium, magnesium po ito na kailangan natin para gamutin ang ating pangkalusugan. Tignan nyo na lang po sa aking website yung detalye nito, magtutulungan po ito dahil may mga karanasan na rin po ito sa cancer at iba't ibang karamdaman tungkol sa Nutri-21 juice. Paki-check up nyo na lang po ang aking website. Kaya inaanyayahan ko po kayo, lahat po na interesado na gumamit ng Nutri-21 juice at kung interesado din kayo sa alkaline at hexagon, paki-check up nyo na lang sa website ko. Makipag-ugnayan po kayo sa akin. Ang akin pong telepono ay 6347 kung abroad ang aking area code, 047 naman po dito sa local, 047 or 6347 for country abroad, 047 dito sa Pilipinas. Ang landline number po, 237-6575. 237-6575. Ang cell number ko naman po ay ito na lang muna smart, pero pag nakita nyo sa website, 3 cellphone po ang nakalagay doon. Ang akin pong smart, 6347, ay 63908-8919303. 0908
0908-8919-303, 0908-8919-303, 0908-8919-303, o kung abroad, 63908-8919-303, 63908-8919-303. Tapos, ang akin naman pong website, kung gusto niya pong makita yon, www.jmcfoundation.net, www.jmcfoundation.net, www.jmcfoundation.net. Pagpasok nyo po ng foundation website, i-click nyo po ang contact. Pag-click nyo po sa contact, may makikita kayo letter F. I-click nyo po ang letter F, pasok po kayo sa Facebook ng foundation, mag-sign in po kayo, pasok kayo sa website ng Facebook ng foundation. Pagpasok nyo po doon, makikita nyo po tatlong ingredients, yung alkaline ionizer, hexagon, at Nutri-21 juice. Anything po doon, pwede nyo i-click. Puro YouTube po yon, yung mga gumagaling. Ngayon, punta po tayo sa Nutri-21. Pag kinlik nyo po ang number 1 at number 2 ng YouTube ng Nutri, puro complete product knowledge yun, mas detalyado. Tapos po, pagpasok nyo po sa YouTube, i-click nyo yun. Tapos sa ibaba, hindi mababasa po kayo, http www.ustream TV channel. I-click nyo po yon, pasok po kayo sa internet, makikita nyo ako, parang TV, naandun po ako nagsasalita every Sunday, 12 to 12:30. Pag hindi po kayo nakapanood, sa kanan po noon, may program po yon. I-click nyo yung video. No, sa itaas, nandoon po yung iba-ibang programa po ng web broadcasting. Ang i-click nyo yung magtulungan tayo para lagi nyo ako mapapakinggan for 1 week ang topic ko hypertension. Pwede nyo ulit-ulitin para matutuho po kayo tungkol sa hypertension. At pwede nyo ikalat ito, i-message ninyo, i-email ninyo, i-Facebook ninyo sa lahat ng kakilala nyo sa buong Pilipinas, sa lahat ng kakilala nyo sa buong mundo. I-ano nyo sila, sabihin nyo yung website, how to buy, direct sila sa website ko, may ordering form doon, merong Metrobank account doon, meron doong smart padala doon account para yung mga baryo pwede mamili sa akin at kayo ang sponsor kung kayo ay registered. Tapos ang paraan naman po ng pagbabayad, yung mga local po ay through Metrobank, yung mga baryo smart padala. Ngayon po, pagka nagbabayad kayo sa bangko, i-email nyo po sa akin ang bank receipt for bank confirmation. Ibigay nyo yung full name, full detail name ng address nyo, product, amount, anong binili nyo para alam ko, kayo po ang namili, i-attach ko sa ordering form nyo. Ganon din po sa mga barangay. Nagbigay ako ng complete procedure, paano kayo mamili. Sa abroad naman po, medyo kinokore ko pa ho ang kung meron kayong alokan abroad, sponsor nyo. Medyo may mga konting diferensya po sa amount. Saka ko na lang po sasabihin sa inyo kung kailan na kayo umorder abroad. Kasi may konting diferensya ang kailangan ako i-adjust sa pricing table nito. Kaya medyo hindi muna ako magpapano sa abroad, mag-local muna po tayo. Dahil may kailangan iayos po ako sa mga pricing table nito. Kaya lahat po, inaanyayahan ko po kayo. Lahat na may karamdaman para maingatan ang ating kalusugan. Tungkayan nyo po ako sa website. Lahat ng mga nandito sa buong Bataan, ikalat nyo po ito sa lahat na kakilala nyo sa buong Bataan. Nagsasalita po ako sa Power Radio 104.7 Saturday 8:30 to 9, Smile Radio 12 to 12:30 noon 98.3. Lahat po kayo, magtulungan po tayo. Yun naman hindi natin kayang i-reach sa buong Bataan, meron po tayong website www.jmcfoundation.net. Lahat ng kakilala nyo sa buong Pilipinas, lahat ng kakilala nyo sa buong mundo, ikalat nyo po ito, sponsor nyo po ito. Para sa ganon, kumita po kayo, natulungan kayo ng foundation sa inyong income, tapos natulungan kayo sa inyong kalusugan. Ako naman po bilang presidente ng foundation, makakabuo naman po ako ng pondo para yung kita po sa Nutri-21 juice, makakabili po ako ng Nutri-21 juice, at yung kita naman po sa alkaline at hexagon, makakabili din po ako mula doon. May do-donate po natin sa mga kababayan nating mahirap na grabe ang mga karamdaman tulad ng cancer, dialysis at iba't iba pa. Kaya inaanyayahan ko kayo, magtulungan po tayo para sa ating kalusugan at pangkabuhayan. Maraming salamat. Ito po si Marlene Camacho. May Jehovah God bless you. Thank you.
Magtulungan Tayo, a health and livelihood program for the community. This Magtulungan Tayo program is brought to you by Ms. Marilyn Camacho, President, CEO, founder of JMC Foundation Incorporated, a livelihood and humanitarian program. Magtulungan Tayo.